Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Ikaw ba'y nag-iisip kung bakit hindi umuunlad ang bayan? Bakit maraming naghihirap? Bakit ka naghihirap? Pilipino, manood ka. Makinig ka. Napakapayak po lamang ng kwalifikasyon para maging senador ng Pilipinas. Ayon po sa ating saligang batas, ang sino mang Pilipinong naghahangad maging senador ay dapat natural-born Filipino citizen, 35 anyos sa panahon ng halalan, rehistradong botante at naninirahan sa Pilipinas sa loob ng 2 taon bago ang eleksyon at marunong lamang magbasa at sumulat. Sa pagkakongresista, halos pareho lamang, maliban sa edad na dapat ay 25 anyos sa araw ng eleksyon. At para sa mga lokal na posisyon gaya ng gobernador, vice-gobernador, mga miyembro ng sanggunian, mayor at vice mayor, payak din naman ang kwalifikasyon ayon sa Local Government Code. At tulad ng nasasaad sa ating saligang batas, para sa mga senador at kongresista at party list representatives, dapat ang kandidato ay marunong lamang magbasa at sumulat. Bakit ba napakasimple lamang ng kwalifikasyon para maging isang halal na lingkod bayan? Ang diwa nga po kasi ng ating pong saligang batas ay para magkaroon nga ng patas na oportunidad ang mga Pilipino, mahirap man o mayaman, mataas man ang pinag-aralan o hindi, na lumahok sa halalan at mabigyan ng pagkakataon na manungkulan sa pamahalaan. Ito ang diwa at adhikain na noong pamampoy ipinaglalaban na ng ating mga ninuno. Na kahit na anak dalita ay mabibigyan ng pagkakataon na maging leader ng bayan. Ngunit ang adhikaing ito ay nawalan na po ng kabuluhan. Nawalan na po ng saysay maging ang probisyon ng konstitusyon na maliwanag pong nagsasaad nga na dapat ay ginagarantiya ng Estado na magkakaroon ng patas na oportunidad para sa lahat ng mga Pilipino ang maging lingkod bayan at ipagbawal ang political dynasty. Ipagbawal ang political dynasty. Kung totoong masunurin ka sa batas, kusa kang tatalima sa diwa at intensyon ng konstitusyon. Yun naman kasi ang katuturan. Pero ano pa nga ba? Kailangan pa raw ng enabling law. At habang wala pang enabling law, hayaan na muna natin silang lapastanganin ang intensyon at kahulugan, spirit and intent ng probisyon na ito ng ating saligang batas. Sa halip na ipagbawal, pamamayagpag ang siyang nangyayari. Sa ginawang pag-aaral po ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ,
Sa 149 na mga lungsod sa Pilipinas, 113 rito ay pinaghaharian ng mga dinastiya. 113 out of 149. At sa ibang mga lungsod kung saan nga ang mga mayor ay hindi nabibilang sa dinastiya, ang mga lungsod na ito ay tatangkain na ring makuha ng mga dinastiya ngayong pong halalan sa Mayo 12. Pinatitibay po ng pag-aaral na ito ng PCIJ ang nauna pang mga pag-aaral ng Ateneo School of Government sa patuloy na pagtaba ng mga dinastiya sa Pilipinas. Sa nagdaang pong 2022 elections, 78% sa kabuuang bilang ng mga gobernador at 73% sa kabuuang bilang ng mga congressman ay nabibilang sa matatabang dinastiya. Sa pinakahuling pag-aaral ng Ateneo School of Government, kanila pong pinatotohanan na ang political dynasties ay sagabal sa pag-unlad ng bayan. Ang paghahari ng mga dinastiya sa iba't ibang mga rehiyon ay nagpapahina sa checks and balances sa gobyerno. Magandang halimbawa po ay ang mga magkakapamilya na governor at vice governor, mayor at vice mayor, at mga miyembro ng sanggunian. Sino nga ang sisita sa pagkakamali o pangungulimbat ng local chief executive at lokal na lehislatura? Kapag sumobra po ang taba ng dinastiya sa isang lokalidad, maging ang takbo ng halos lahat ng negosyo sa lugar ay malamang kanilang papasukin o pakikialaman. At kung ang taba ng dinastiya ay nagsesebo na rin mula sa mataas na posisyon sa gobyerno, hindi na pantay ang laban. Sila lang ang nagdidikta sa magiging takbo ng gobyerno. Sila na lamang ang may kontrol sa gobyerno. Sila ang may kontrol sa budget ng gobyerno. Isipin po natin na ang mga nagsisitabaang dinastiya ay nagsimula muna sa pagiging payat. Bagay na nagbibigay din sa atin ng kaisipan kung bakit nga ba may mga taong namumuhunan ng napakalaking halaga. 100,000,000 piso o bilyong piso para lamang maging lingkod ng bayan. Ano ba meron sa mga elected position na ito at kailangan mo pang gumasta ng napakaraming pera? O mag-utos pumatay o pumatay ng tao para lamang makapaglingkod sa bayan? Ano nga ba ang silbi ng probisyon ng ating saligang batas ukol sa patas na oportunidad para sa mga Pilipino na makilahok sa halalan gayong sa bawat eleksyon wala nang pinag-uusapang integridad, katapatan, talino at kakayahan, kundi ang kung sino ang may pinakamaraming salapi, kinabibilang ng dinastiya, kaduda-dudang katanyagan, at malawak na makinarya. Makinarya hindi lamang sa politika kundi may makinarya rin sa social media
na siyang nagmamanipula sa kaisipan at paniniwala ng mga Pilipino. Ano pa ang laban ng sino mang totoong kwalipikadong kandidato kung sa bawat halalan ay ito na ang kalakaran? Hindi po naman na itatago ang katotohanan na sa maraming bayan, lungsod, lalawigan at distrito, palakihan ng bili ng boto ang usapan ngayon. At mas nakalalamang ang malapit sa banga ng ayuda na pera po naman ng bayan. Pati nga po party list system elections ay hindi na nila pinatawad. Sinalakay na rin ito ng mga dinastiya at pinaghaharian na rin ng mga kontratista sa mga proyekto ng gobyerno. At mga negosyanteng ang nais lamang ay proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Ang eleksyon ay nagiging malaking palabas. Starring tampok ang mga oportunista. Sandali lang. Huwag daw naman nating lahatin, ika ng ilan, sapagkat meron at meron pa ring tapat at totoong halal na lingkod bayan. True. Totoo yan. Pero iilan lang ang mga ito. At hanggang kailan kakayanin ng iilan na ito ang bawat hamon ng eleksyon? Sa Lunes po, Mayo 12, ay eleksyon na nga. Patawad po sa pagiging mapang-uyam. Subalit kami po ay nagtatanong lang naman. May magbabago ba sa mga uri ng mga magwawagi sa botohan? Meron din daw naman sa ilang dako pa roon. Pero sa pangkalahatan, ano pa ang ating aasahan? May kasabihan nga po na ang kalidad ng mga halal na leader ng isang bayan ay nagmumula sa kalidad ng mga naghahalal sa kanila. The quality of the leaders of a nation depend on the quality of its people and their ability and wisdom to choose the right leaders. Ano po naman ang magiging kalidad ng mga bumoboto kung marami sa kanila ang gutom? Na ang iba'y umaasa sa matatanggap na pera sa panahon ng botohan para bagang tanging pagkakataon na sila'y makabawi sa mga nailuluklok nilang opisyal. Ano ang kalidad ng mga botante na mabilis mapaniwala kapag binubugbog sila ng katakot-takot na patalastas at lunod sa mga impormasyon na pabor sa mga kandidatong may kakayahan na manipulahin ang mga impormasyon sa kanilang kapakinabangan? Sa bandang huli, demokrasya pa rin ang siyang isasangkalan ng mga dinastiya at maperang kandidato at mga oportunista. Let the people decide. Igalang natin kung sino ang gusto ng tao. Ito ang masakit na katotohanan sa klase po ng demokrasyang sinasabi nila. Dahil hindi naman rule of the majority kundi plurality ang kadalasang resulta sa bilangan ng boto sa bawat halalan sa Pilipinas. Hindi majority kundi ang nakararami ang siyang nasusunod. At ang nakararaming ito lamang ang siyang
nagdedesisyon sa nagiging kinabukasan ng ating bayan. At ito ang nagiging kasangkapan para sarhan ang pintuan ng pagkakataon para sa pagpapatupad ng diwa at mithiin ng ating saligang batas sa patas na oportunidad sa lahat ng Pilipino na maging lingkod bayan, na maging halal na lingkod bayan. Ngayon, nagtataka ka pa? Nagtatanong ka pa? Bakit ka naghihirap? Bakit hindi umuunlad ang bayan mo? Kung nais mo ng tunay na pagbabago, baguhin mo ugali mo sa pagpili ng kandidato. Baguhin mo ugali mo sa pagboto. Baguhin mo boto mo. Tumulong hindi sa pagbubukas, bagkus sa pagsasara. Pagtulungan nating sarhan at ikandado ang pinto ng oportunismo na dinadaanan ng mga oportunista. Ano sa palagay nyo? Pag-isipan nyo. Think about it.